Handog ng ISP, gabay ng pamilyang Marino. Tunghayan po natin ang mag-asawa na nagtulungan sa pagpapaunlad ng kanilang negosyo. Sina Chief Engineer Guillermo Ariola at si Mrs. Clara Ariola. Si Mr. ang nag-isip magnegosyo. Si Mrs. naman ang nagtrabaho habang nasa barko ang kanyang asawa. Patahian at water refilling station. Isa lamang ito sa mga negosyong naipundar ng mag-asawang Ariola. Babalik ka rin, babalik ka rin. Naging seaman na po ako for 31 years. Dumaan ako sa pinakamababang posisyon, missman. Halos lahat ng ranggo na pagdaanan ko hanggang sa nakarating din ako sa pwesto kong chief engineer. Hindi ko po pinangarap na maging seaman kaagad kasi ang pangarap ko nung araw maging sundalo. Pero sa dala nga ng pangangailangan, kumuha ako ng marine engineering dahil 2 years lang nung araw. Tapos may tihoy na akong kapitan sa barko. Ayun na ipasok kaagad ako sa isang kumpanya kung saan ako nag-umpisa. At pangatlong kumpanya ko pa lang itong Astra Marine at dito na rin ako magre-retiro. Para makasama kong pamilya ko. Mahirap magtrabaho sa barko, pero mas madali ka namang yumaman kung parehas kayo nagtatrabaho. At tulad ko, malaki ang sweldo namin. Pero kung hindi mo naman hahawakan, mauubos lang kaagad yan. Yung asawa ko, nag-umpisa kami doon sa kabilang bahay namin. Meron din kaming water refilling station doon. Pasyal ako sa bahay nila sa Bulacan at bibili lang ako ng short. Nakita ko patahian ng pinsan niya. Nung makita ko yung patahian niya, nagkaroon ako ng idea na magtayo rin ng ganong negosyo. Dahil yung anak kong lalaki dati, varsity sa high school. Kapag nangangailangan ng uniform yung school nila, sa asawa ko naman tumatakbo. Sabi ko, lugi ka naman yan, lagi kayong kalawang tumatakbo. E di magtayo ka na lang ng negosyo. Ayun, doon nag-umpisa na hanggang ngayon, medyo gumaganda naman yung takbo sa pamamahala niya. Inspirasyon po namin yung aming mga anak. Wala siya, lagi ko pong inaano sa mga bata na yung pagpapalaki na kailangan matuto silang magtipid, gano'n. So hindi naman din po yung mga anak ko sa mga luho. Dahil ang sabi ko po, hindi habang panahon nasasaka yung papa nyo. Tapos yun nga po, nung nakaisip na mag-business kami, mula pa po doon sa water refilling station. Nung wala po siya, lahat po ng mga pinupuntahan ko naman na mga company, nakakakuha naman po ng mga customer. Sinasama ko rin yung mga bata pagka magdi-deliver para matuto din po sila kung paano makipag-transact sa mga company. Yung business nga po namin, kailangan hawakan lang namin mabuti para pag mag-retire po siya, at least kung kaming dalawa din po, pag nandito na siya, kaming dalawa na yung mag-aano ng business namin. Ako every year nagpaplano ng retirement. Kaya lang, siyempre hindi kakayanin kaagad ng isang sakay lang yan. Kasi kung titigil ako tapos wala ka namang sapat na pondo, babalik ka ulit. Parang masakit na yung pagbalik mo nung mahirapan ka nang bumalik. Yung term ng pagre-retiro ko, kailangan pag tumigil ako, talagang diretso tigil na. At ayoko mamasukan pa ulit. Kailangan ako na yung amo. Ang lalaki na ng sweldo ng seaman, kaya lang hindi na ma-manage. Kung tutusin, ilang years ka lang, 5 years, stable ka na nun, pwede ka na mag-put up ng negosyo. Huwag na nating hintayin na ganitong edad ko nga, gusto ko na mag-retiro, pero kailangan pa sapat na pondo. Hindi lang naman po yung asawa yung magtatrabaho, kailangan din po mag-ano din ng business para at least matulungan din po yung asawa na nasa malayo. Yan.
Ang puente o bridge sa barko ay hindi katulad ng tinatawag nating tulay na tawiran kung saan ay may ilog dito sa lupa. Kakaiba ang puente ng barko. Ito ay isang parte ng barko na nandiyan ang mga opisyales sa kubyerta o deck habang nagbabantay sila sa nabigasyon. I can't feel the love. My shooter. Nandyan ang opisyal na di gwardiya at nandyan din ang timonel o AB at minsan may isa ding agrigaw o apprentice mate na kasama nila. Sa panahon ng aatraka ang barko o ang barko ay nasa isang makitid na daanan, katulad ng nasa Malacca Strait, katulad ng nasa Panama Canal, at ganon din ang Suez Canal, ang Great Lakes, at katulad ng pagtawid ng barko sa Mississippi River, nandyan din ang kapitan at piloto. Isang opisyal sa kubyerta sa puente. Ganyan ang buhay ng mga marinong Pilipino na nasa puente ng barko. Dito lang yan sa Buhay Mandaragat. Father, what you so